Hello mga ka-partners! So, kung nagtataka kayo at hindi nyo pa kami kilala, isa lang yung nining dyan kasi bago pa lang kami sa paggawa ng vlog at sana po ay suportahan nyo po kami. Tama. At sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang topics about life, family, relationships, at iba't ibang issues na trending ngayon sa social media. Ako, si Joy. Ako naman si Joanne. At disclaimer lang po, lahat ng sasabihin namin ay from our own experience. At opinion lang po lang din po sa mga namin. So, pwede nyo po itong gayahin or pwede din pong hindi. So, for today, ang pag-uusapan natin ay ilang taon ba dapat kayong magkarelasyon bago kayo magpakasal. So, ang ganda ng topic ngayon, di ba? So, Yes. about marriage po ang topic na ito. So, sa tingin mo, ano yung masasabi mo about this topic? So, ako naman sa topic na kung ilang taon kayo pwede magpakasal. Based on my experience, hindi naman yun sa tagal eh. Hindi naman yun sa tagal, kundi kung gaano mo nakakilala yung partner mo. Kung gaano ka nakakomportable sa partner mo, kung masasabi mo na siya na. At yung, isa pa dun is yung, kung kaya nyo na ba financially, kung okay ba both sides ng family nyo na ikasal kayo that earlier or that year na magkakilala ang both family nyo. At isa pa dun, wag na wag nyo itatago yung relationship nyo sa inyong parents kasi hindi kayo mahi-help ng parents nyo sa mga decisions in life kung itatago nyo yun. Ngayon kasi, yung mga teenagers ngayon, early silang nag-girlfriend, nag-boyfriend, tapos tinatago nila sa parents nila. Yun yung wag nyong gagawin. Kasi, whatever happens kasi, kung ma-boyfriend or kakilala nyo pa lang, papilove ba, mas maganda kasi na nakikilala ng parents natin. Kasi ako as babae, marami kasi mawawala sa atin babae. Tapos, isa din doon, di na lang natin itatopic yung maraming mawawala. Kasi nowadays, hindi na yan siya issue. Hindi na big issue yung mawawala sa atin mga babae. So, open tayo sa topics na yung virgin at hindi. Sige. So, isa din doon is, weak tayo mga babae. Ang mga lalaki is, they have the strong na hindi natin matutumbasan. Kumbaga, nakakalap na kasi sa atin ngayon yung rape, yung mga ganyan, yung mga nangyayari sa mga babae. At yung iba naman is pinapatay. So what if lumabas kayo, sabi mo friends lang, tapos may nangyari na palang hindi maganda. So hindi maganda na hindi nyo sabihin sa family ninyo kung sino yung mga kasama nyo, kung sino yung kasama mo exactly. Kasi mas maganda kung alam ng family mo kung sino yung kasama mo kasi alam nila kung sino yung tatanungin nila in case of emergency. So, yun. Ipapasok na naman natin ulit yung question. In-insert ko lang kasi hindi na kasi uso ngayon eh, hindi ba? Hindi na uso ngayon na Hindi na importante. sabihin sa parents or i-share sa parents na may naliligaw na sa akin, lumalabas na kami, ganon. So, mas importante talaga yun. Hindi naman, uulitin ko yung sinabi ko kanina na hindi siya nagbe-base kung ilang taon na kayo magkarelasyon. Base yun kung yung feelings mo is buo na siya na talagang siya na. May iba kasi na, love mo siya pero may pero. Love mo siya pero hindi mo ma-explain kung ano yung pero. Gets mo? Except dun sa love mo siya, pero yung pero mo is positive. Pero yung pero mo is negative, wag na lang, 'di ba? Gets mo yung sinasabi ko? Kasi may pero na love ko siya, pero hindi ko alam kung matutumbasan ko ba yung love na binibigay niya sa akin. So positive 'yun. Okay lang yun. Kasi, kung love ka niya, accept niya kung ano yung mabibigay mo. Gets mo? Nag-gets mo yung sinasabi ko. So, yun yung feeling ko na, yung inyong dalawa lang, na hindi nyo maibe-base yung feelings nyo dahil sinabi nito, sinabi niya, sinabi ng ibang tao, dapat ganyan yung feelings mo, ganyan yung isushow mo sa kanya. So, yung inyong dalawa na, hindi ko kasi siya ma-explain kasi based sa akin, na-experience ko siya, 2 years kami na mag-boyfriend. Nasabi ko sa sarili ko na itong lalaking to, ibibigay ko lahat at hindi ako masisisi. So, first boyfriend ko siya at last boyfriend. So, hindi ko naman na papilove lang siya kasi hindi naman ako bata noon eh, 18 ako noon eh. So, yun, pinakilala ko siya sa parents ko, okay naman siya, tapos naiintindihan naman niya ako, yung maldita part ko. So, isa din siguro yun sa part na dapat kilalanin mo muna. Diba? May iba kasi na
kahit konting panahon pa lang sila magkakilala, sa the way nila i-treat yung isa't isa, the way nila i-trato yung, at i-show yung love nila is contented na sila, kaya nila nasasabi na, this is it, magpapakasal na talaga ako at papakasalan na siya. So, kaya ko nasabi na hindi siya based sa kung ilang taon na kayo. Kasi, may iba naman kasi, di ba, na kahit ang tagal na, nag-break pa din. May iba nga, kinasal na, naghihiwalay pa din, di ba? So, hindi yun magbabase doon. Tsaka, isa din doon is, yung commitment mo sa kanya na masasabi mo sa sarili mo na talagang siya at okay, at hindi lang basta okay, na siya na talaga yung gusto mong makasama forever or in the near future, siya yung gusto mong, yung may imagine mo yung, kung magkakaanak kami, gusto ko yung mukha niya, yung mata niya, sa baby ko, Ang ilong niya. yung ilong niya, akin na lang yung ilong niya, yung ganon, yung, parang nai-imagine mo yung future mo together, yung partner mo. Tapos, isa din yung part na, kung financially stable na ba kayo? Financially stable na kayo, kaya nyo na bang i-provide, hindi lang yung pangangailangan yung dalawa, kundi yung pangangailangan ng whole family. In the near future, kung ilan yung anak nyo, kaya nyo bang i-provide yung mamahaling gatas na kailangan ng anak nyo? Diba? Kaya nyo ba yung hospitalization? So, open kasi kayo dyan. Pag mag-family kayo, nandyan kasi yung mga, kaya nyo ba yung mga emergencies? Kaya nyo ba yung mga financial na kailangan ng mga anak nyo? Yung mga wants at needs ng mga anak nyo? Kung kaya nyo na ba? Diba? So, isa din yan sa mga parts na kailangan nyo tingnan. Tapos, kung okay ba yung both side ng family niyo. Kasi, habang nag-i-start kayo sa relasyon ninyo, yun nga, sinabi ko kanina na dapat sabihin nyo sa family niyo. Kasi nga, nandyan yung maghihingi kayo ng advice, hindi lang sa mama at sa papa nyo, kundi sa ate at sa kuya nyo. Kung nahihiyak kayo sa mama at papa nyo, din kayo sa ate at saka kuya, di ba? Pwede nyo sabihin na, ate, kuya, ganito kasi yung nararamdaman ko, naiinis ako kayo ganito, ganyan. Or kaya, dun sa mama at sa papa mo, kung magulang naman kayo, maghingi kayo ng advice, ganun. Or, kaya, sa kasal, syempre, kung magpupropose siya sa akin, may plano siya, kailangan niya kunin muna yung kunin yung oo ng parents ko, di ba? Kung support ba yung parents ko sa kanya, kung okay ba yung parents ko sa kanya, kung sabihin ba ng parents ko na kung sino yung mahalin ng anak ko, okay ako, susuportahan ko yung anak ko kung kanino siya masaya, di ba? So, yun. Ako naman as babae, kailangan ko din naman, hindi naman kasi ibig sabihin na babae ka, hindi ka na mag-e-effort para sa family ng lalaki. So, kailangan mo din as babae, as girl, kailangan mo din, hindi basta i-praise ha, kailangan mo din kunin yung loob ng family ng boyfriend mo. Kasi, may family kasi, hindi lahat ng family makukuha mo agad yung loob eh. May mama na okay lang, support lang siya kasi masaya yung anak nila, yung son nila, or yung nag-iisang anak na lalaki, kasi ito yung nag-iisang anak na lalaki, tsaka pinakamatanda din sa kanila. So, okay ba sa kanila? Okay ba ako sa kanila? Yung ganun. Tapos may anak din or may kapatid na ayaw kasi may maraming dahilan. Naiinggit ba? Nagsiselos ba? Ayaw pa nilang mawala yung kuya nila sa kanila. Yun, iba kasi sinasabi nila na kaya may bahala kayo dyan. Ako yung babae, dapat ako yung i-place. Hindi. Dapat kasi yung relationship is balance. Diba? Kung nasa point na kayo na balance yung sa feelings mo sa kanya, balance yung feelings sa akin, sa family naman, balance naman yung sa kanya sa akin, tapos yung family ko sa kanya. So, yun yung para sa akin. So, hindi naman ibig sabihin na sa lahat, pero para sa akin as family-oriented, mas maganda talaga na both family side is agree at gusto ang isa-isa, di ba? Pangit kasi yung kung kailan kayo nakasal, kailan pa kayo dadalawang isip or mag-iisip na makikipaghiwalay ako sa kanya kasi ayaw ng magulang niya sa akin, yung gano'n. Tapos, or kaya binuktisan ako, tapos ayaw ng family pala niya sa akin. Tapos, ipipilit ko yung sarili ko sa kanila. So, sa akin naman, since yung topic natin is relationship, you're in relationship, so, hindi ibig sabihin na yung lalaki lang yung mag-e-effort. Oo, sa relasyon yung dalawa, siya dapat. Kasi siya yung lalaki. Siya yung, para sa akin lang ha,
Siya yung nangligaw, siya yung namilit, hindi siya yung nangsakali. Joke lang. Siya yung nanligaw, dapat siya yung mag-effort. Sa inyong dalawa. Sa part as relationship, boyfriend at girlfriend, dapat talaga siya talaga. Para sa akin siya talaga yung dapat mas mataas yung effort kumpara sa akin na babae. Na girl. So, sa part ko naman as girl, saan ako papantay sa kanya is how I appreciate him sa kanyang ginagawa. Tapos, how I show my love sa kanya. Tapos, doon tayo sa pantay, doon sa family. Yun yung sinabi ko na hindi porket ikaw babae ka, hindi mo i-consider yung feelings ng family niya. So, yun nga, sabi ko, di ba, dapat okay na yung family, okay na financially, ikaw okay na ka, at isa pa doon, isa pang masasabi ko, dapat masasabi mo na yung partner mo ay hindi ka kayang ipagpalit sa kahit na sino. Kasi, sa pagbuo ng pamilya, kahit yung mama mo, tatalikuran mo yan. Kasi, pag nakasal ka na, hindi naman ibig sabihin na tatalikuran mo na hindi mo na siya i-respect. I mean ba, magbubuo ka ng pamilya, titira ka sa ibang bahay, titira ka sa pamilya mo na meron ka ng anak, meron ka ng daughter at saka son. Iba na kasi yun iba na level na yun, ibig sabihin na hindi mo na i-respect yung parents, hindi yun ibig sabihin, hindi yun yung ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin is, hihiwalay ka na sa parents mo, hindi ka na doon magpapailalim sa sayo niya. Diba? So, sa sinasabi ko kanina, yung partner mo, hindi ka kayang ipagpalit na kahit na sinong tao. Yung ikaw lang, yung kahit na anong tagay pa dyan yung iaano ng friends niya, dapat yung decision nyo, kahit saan na inuman pa yan, kahit anong banding pa yan, family banding, friends banding, reunion, kahit importanteng okasyon, kahit anong importanteng okasyon yan, i-prefer niyang magtanong muna sa'yo bago siya aalis. Pag hindi ka papayag, hindi niya ipipilit. Or, mas ipiprefer niyang isama ka kahit saan. Ipapakilala ka niya kahit kanino, hindi ka na ikakahiya. So, yun yung sinasabi ko nga kanina na hindi ka ipagpapalit kahit sinong tao pa yan. Kasi, wife, yan yung, siya na yung kibali partner mo forever. Kasi kung magkakaanak man kayo, sooner or later, lalaki yan, magkakapamilya rin yan ng kanila, yung maiiwan mo sa kanya, yung wife mo lang. Diba? Yung husband mo lang. Tama? Tama. Yan yung sa akin na experience ko din, as ako, na sinasabi ko sa kanya. Tapos, isa pa, advice ko din, based on my experience din to mas maganda siguro na kilalanin mo yung boyfriend mo in a way na magiging partner mo na kayo bago kayo magpakasal. Bakit? Kung mag-boyfriend pa kayo, may boundaries kasi. Hindi ko to ipapakita kasi baka hindi siya magpakasal sa akin. Hindi ko to, dapat yung ipapakita ko yung good side ko lang, di ba? Tama. Instead of mag-live-in partners na kayo, dun nyo kasi makikita yung inner side niya, na bad side niya, pinaka-good side niya, lahat ng downside niya, lahat ng positive side, negative side niya, dun mo kasi makikita. Sa 3 to 6 months or 1 year, makikita mo lahat kung saan kayo hindi nakakaintindihan, saan kayo mas nagkakaintindihan, at mas makikilala niyo ang isa't isa. So, sa akin naman, i-advise ko, siguro nowadays, marami na kasing tinatago yung mga tao ngayon, hindi katulad dati na pag sinabi ni mama at ni papa, kayo na talaga, di ba? So, may ano kasi dati sa amin dito sa Leyte, buya ba yun, di ba? Tapos, pag kayo na, kinasal na kayo, okay na, di ba? Malilearn na lang ng babae tsaka ng lalaki na i-love yung isa't isa dahil kasal na nga sila, wala na silang magagawa. Arranged marriage. Wala na silang magagawa kasi yun yung decision ng parents nila. So, ngayon naman, sige na yan, uso. So, hindi na nga din uso yung yung kasal muna bago ibigay lahat, di ba? So, sa amin naman, we choose to, mag-live-in partner muna. I-live muna namin yung isipin na magpapakasal kami agad. Kasi gusto ko din siyang makilala. Kung paano siya as husband, paano siya maging partner na magkasama talaga kami. Yun, i-advise ko yun kasi dun mo makikilala yung partner mo. Tapos, after 1 year, after 6 months, after 1 year, kung masasabi mo talaga na siya na, masasabi niyong dalawa na kaya niyong harapin kahit ano pa yan. Diba? Saka pa kayo magpakasal, go. Pero pag masabi niyong hindi ko na kaya, hiwalay kayo. Diba? Wala namang mawawala sa inyo, may tatanggap at may tatanggap pa din naman eh. Diba? Pero yung mahirap, kasal na kayo.
Kaya nga yung sinabi ko, mas maganda kung Kilalanin mo na. mag-live-in partner Kasi muna mahirap, kayo. nakasal na kayo, tsaka kayo maghiwalay. Oh, kaya nga, yun yung ibig kong sabihin. Mag-live-in partner muna. Advice ko lang to ha, based on my experience sa pagsasama namin dalawa bago kami kinasal. We chose to do that live-in partner muna bago kami nagpakasal. Kahit against sa pamilya ko kasi religyoso yung pamilya ko, tapos yung sa kanya is iba naman yung iniisip. Yung parang ganun ba, basta against all odds. Pero ginawa pa din namin kasi nga, isip-isip ko as babae, hindi ko siya makikilala kung magkikita lang kami once a month, magkikita lang kami twice a week, ba kaya hindi ko siya makikilala yung tipong kulang pa. So, gusto ko siyang makilala more on kung paano siya maging husband sa akin, kung paano niya ako alagaan kung magkatabi na kami, kung may sakit ako, kaya niya ba akong alagaan, yung ganun. Tapos, yun, kasi magsisisi ka din naman sa uli kung hindi mo muna kilalanin yung partner mo. Tapos, pagkasal na kayo, saka lang kayo magrereklamo sa tolpo na putang inang lalaki to, pinakasalan mo, tapos ganyan pala kagago. Hindi na yun, kahit anong gawin mo, kasal na kayo eh. Diba? Nasa huli yung pagsisisi. Kaya, sa akin lang naman ha, sa akin lang naman. Kung iba yung inyo, sa akin is, ito yung opinion ko, sa based on kailan ba ang tamang panahon magpakasal ang isang magjowa at saka mag-boyfriend at saka mag-girlfriend. Sa akin naman yun, kilalanin niyo muna ang isa't isa. At kung kilala nyo na, at kung yun na talaga, kung nasa tamang edad naman na kayo, hindi naman na siguro kayo pipigilan ng parents nyo, di ba? So, yan. Oo, tama. So, maganda yung mga, sinabi based on the experience. Sa akin naman, kasi, hindi rin ako naniniwala na nakadepende yung pagpapakasal sa kung gaano katagal or kung bago pa lang kayo. Kasi, may mga kakilala ako, friends ko, mga cousins ko, na from elementary to college hanggang nagtrabaho sila. So imagine, grade 6 hanggang nagtrabaho, hanggang nagkaanak. So, bago sila nagpakasal. So, sobrang tagal talaga. Tapos may kakilala din ako na 3 months to 6 months ba yun? Palang sila nagkakilala, di ba? Nagpakasal agad. So, ano ba yung mga nakita nila? So, syempre, may mga nakita yan sila sa partners nila na pwede na magpakasal. So sa akin naman, may mga aspects din ako na tinitingnan na para sa akin, pag nakita ko ito, pwede na kami or pwede na pakasalan ko yung partner ko. So, una sa mga aspects is yung love. Diba? So, marami kasing magkarelasyon na yung sinabi mo kanina na arranged marriage. So, wala talaga silang love sa isa't isa. Kasi minsan yung arranged marriage, nagkakakilala lang sila on the actual building, di ba? Doon lang sila nagkakilala. So, hindi mo kilala yung partners mo. So, saan mo makita yung love, di ba? Sa, naman, kasi love, para sa akin, lahat ng tao ay may, takot mamatay. Or, takot masaktan. Pero, kaya natin i-sacrifice yung sarili natin or yung buhay natin mismo sa ibang tao, which is yung taong mahal mo. So, pag na-feel mo yan, for example, mga accidents, mga trahedya, ma-feel mo na kaya kang protektahan, kaya kang ipagtanggol ng partner mo, kahit mamatay man siya. So, yan, mas malaking chance na hindi ka hihiwalayan yan pag magkasal na kayo, di ba? Kaya nga niyang isakripisyo buhay niya, di ba? Tapos hihiwalayan ka. So, pangalawang aspect para sa akin is commitment. So, sinabi mo kanina, commitment. Kahit may love pa yan, kahit matagal na kayo, kahit bago na kayo, yes, kahit love niyo pa at isa't isa, pero takot pa kayo or hindi pa kayo committed. Kasi ayaw nyo pa na 100% na i-focus yung sarili nyo, yung oras nyo, yung future nyo na igugol nyo sa partner nyo. So, yan, mahirap. Magpakasal kayo na hindi kayo committed. So, may chance pa na yung time niya, yung love niya, mailigay niya sa ibang babae. So, magpatalikod ka lang ilang minuto, may iba na. Kasi hindi committed. So, ibig sabihin nun, willing ka na talaga na siya na yung makasama mo habang buhay. So, pangatlo is trust. Diba? Isa ito sa pinaka-importante itong trust. So, magkadikit yung trust saka honesty. Yes. Kasi mawawala yung trust mo kapag hindi honest yung partner mo sa'yo. Diba? Exactly. So, okay lang kung isang beses. Paano kung paulit-ulit na lang na nagsisinungaling, diba? Lalo na sa amin, yung misis ko, yan yung isa sa pinaka-importante para sa kanya yung maging honest ako. Dapat lahat ng gagawin ko, sinasabi ko sa kanya, especially pag mag-travel ako, may bibilhin ako or mag-travel ng malayo. So, dapat update always kung saan ako, ano yung ginagawa. Kasi may experience siya na disgrasya siya sa
kuan. So yun, simula nun, pag matagal naka-reply, matagal mag-update, natatakot na siya na baka na-disgrasya na naman, ganyan. So honest ako. So lahat ng social media accounts ko, alam na yung password. So hindi ako natatakot kasi nga wala naman akong ginagawang masama. So nababasa niya lahat ng mga kausap ko. Yung So, iba issue yan eh. Ah. Bakit daw ibibigay? Wala ba daw tiwala yung wife niya? Wala man ng tiwala. So, yan. Ako naman sa kanya, no need na kunin ko lahat ng social media niya kasi may tiwala naman ako sa kanya. Kasi siya, bahay lang. Always, di naman mahilig gumala. So, yun. Importante yung trust kasi pag nawala yung trust, isa yan sa pinakamahirap ibalik. Diba? So, yan na yung mga dahilan kung bakit hindi ka na niya pinapasama sa mga gusto mong samahan, hindi ka na niya pinapayagang lumabas, mag-outing sa katrabaho, or sa kaibigan, or sa ibang family. Kasi nga, wala na yung honesty. Diba? Wala na yung trust. So, sunod naman is effective communication. So, isa ito sa pinaka-importante. Dapat, palagi kayong nag-uusap ng partner mo. Magbigay ka ng time. Advice ko, magbigay ka ng time araw-araw. Kahit 1 minuto lang yan, kahit 10 minuto, kahit 30 minutes lang. Bago kayo matulog, or kapag kumain kayo, maglaan kayo ng time na mag-usap kayo lang dalawa. So, ano lang, yung casual na kumustahan lang. Kumusta ka sa trabaho, kumusta yung araw mo, lalo na yung mga housewife. Kung kaya mo na yan, ibigay yung time na yan. Yung mga ka-live-in nyo pala, yung mga nag-live-in na, or yung mga, lalo na yung long distance, or yung matagal magkita, or araw-araw man nagkakasama pero busy sa trabaho, busy sa eskwela, basta busy. Kahit gano'n kayo ka-busy, maglaan kayo ng kahit ilang minuto na magkausap kayo ng partner nyo. Kasi importante yung communication eh. Kung kausapin nyo, Kung kaya mo na ibigay yung kind of communication sa partner mo. Manasabi mo na siya na talaga. Kasi pag hindi mo yun kaya ibigay, parang mas importante pa yung ibang tao. Diba? Kasi masarap sa feelings yung kinukumusta ka. Kahit gano'n ka ka-busy, alam mo ng time na mag-text ka lang o tumawag saglit na, kumusta? Okay ka lang ba? Okay ba yung araw mo? Okay ka pa ba sa akin? Yung mga simple, simple chat, random topics. Simple hi, hello, tsaka I miss you, importante, big importance na. Communication. So, kadalasan kasi yan yung dahilan ng pag-aaway kasi nami-misunderstood mo yung ibig niyang sabihin. So, lalo na yung body language kasi hindi na lang naman verbal yung communication, may non-verbal din, di ba? Yung body language natin, especially yung love language. So, dapat alam natin kung kailan yung partner natin galit. So, dapat hindi din tayo galit. So, pag apoy yung isa, dapat tubig ka. Kung apoy ka naman, dapat yung partner mo, tubig. Kasi pag pareho kayo apoy, yan. War yan. War talaga yan. Diyan talaga yung magsisimula yung away. So, pag kausapin mo yung paggalit kayo, depende kung anong mas gusto nyo na sit up. Hindi mo na kayo magkita, umalis mo na yung isa. Pero sa amin, hindi yun pwede. So, pag-usapan nyo ng maayos, dapat mag-isa talaga na hindi galit. So, next naman is, hindi pwede sa atin yung umalis ka, huwag kang so, ayaw na ayaw niya talaga yung mag-walk out. Kasi, wala. Feeling ko kasi iniiwasan mo yung issue or ayaw mo pag-usapan. Para sa akin kasi yung issue dapat pinag-uusapan, hindi iniiwasan. Meron kasing mga magkarelasyon na pag nag-aaway, nag-walk out yung boyfriend or nag-walk out yung girlfriend, tapos pag kalmado na yung utak, saka na mag-uusap. So sa amin naman, never pa ako nag-walk out or never pa siya nag-walk out. Kasi gusto niya na kapag mag-away kami, pag-usapan talaga namin. Paano mo naman kasi maririnig yung mga sinasabi ko kung umalis ka, di ba? Diba? Yun yung point ko naman. Based naman sa amin yun. Yung para sa akin din naman, ba't siya aalis? Nagbubunga nga ako, dapat mo yung marinig lahat. Kasi yun yung point of view ko, bakit ako galit. Para maintindihan mo kung ano yung kinagagalit ko. Tapos, tumahimik ka lang. Hindi mo kailangan na kung mataas yung boses ko, tataas ka rin. Dapat, diba? pag magsalita yung isa, dapat yung isa nakikinig. Tapos yung isa naman yung magsalita, yung isa naman makikinig. Para magkaintindihan talaga. So, dapat hindi one-sided. Dapat marinig mo yung side ng isa. Tapos, yung isa naman dapat marinig yung side para maintindihan naman. So, next naman is patience and forgiveness. Diba? So, in nature talaga, babae talaga yung mabilis, madali magalit. Kasi nga, yung hormonal imbalance nila. Diba? So, para sa akin, Apat na tao kami. so, para sa akin, mas taas ang patience ng lalaki. Kasi nga, yun, emotional, sila. Hindi balance yung emosyon nila dahil sa cycle nila. Apat na tao yung kasama ng lalaki every month. Kaya nga. So, hindi talaga natin mapipredict kung kailan sila galit, bakit bigla na lang sila galit, di ba? So, may panahon talaga, ewan ko, baka sila rin, hindi nila alam bakit sila galit. So, hindi nga, may mga panahon, hindi nga namin kilala yung sarili namin. Kaya, dapat taasan natin mga pasensya yung mga lalaki
taasan talaga yung pasensya. Lalo na in the times na may period sila. Kasi yan yung talaga yung panahon na mabilis talaga sila magalit. So, advice ko lang, pag tinutuyo yung jowa nyo, yung girlfriend nyo, lambing lang. Yan lang talaga yung pinaka number 1 na solusyon. I-hug nyo yung girlfriend nyo, i-kiss nyo, lambingin lang yan. Bilhin nyo yung gusto mo. Yan talaga yung number 1. So, forgiveness. Wala namang perfect relationship. Walang perfect boyfriend, walang perfect girlfriend. Though, naghanap tayo ng perfecto, yung tipong may may ideal boyfriend, ideal girlfriend. Hindi naman yun perfect eh. Yung ideal lang ng isang tao sa isang pero wala naman kasi diba, perfect. tayo na relasyon na walang away, relasyon na okay lang. So, walang relasyon na okay lang, walang away. Kasi pag yung relasyon nyo walang away, parang walang love yun eh. Hindi mo makilala, hindi mo makikilala. Kasi yung tao. kahit may perfect fit or mas marami kayong kaparehas na ugali ng partner mo, may may mga bagay talaga na hindi kayo magkakasundo. Di ba? So, importante, may mga bagay talaga kayong pag-aaway. may mga Part bagay yun talaga pag-aaway. Love is war. Kaya nga, love is war. Love is war. Kasi No, dadating love talaga is yung pain. time na mag-aaway kayo. Pero Love yung is pain. Magkano yan silang dalawa. Magka-partner yan. Kung walang pain, walang love. Kung walang love, walang pain. kaya importante, kahit mag-away kayo, hindi kayo maghiwalay, di ba? Mag-aaway lang pero hindi maghiwalay. Totoo. So, yan, forgive lang. Sa uli. Forgive lang kasi hindi ako perfecto, nagkakamali ako. Pero, wag naman yung sorry, nagkamali ako. Sunod na araw, Yun pa din yung ginagawa. yun pa din yung ginagawa mo, sunod na araw, yun pa din. So, don't expect na ipo-forgive ka pa rin ng partners mo kasi paulit-ulit na eh. Kaya nga, nag-sorry ka kasi hindi mo na ulitin, di ba? So, wag naman yung, paulit-ulit. Pero, learn to forgive. Di ba? Lalo na, kung yan talaga yung gusto mo maging partner in the future. Pero, kung feel mo na ginagago ka na, or paulit-ulit na lang, you are free. Lalo na, Sakalin mo na, patayin mo na agad para wala ng ibang job. so, you are free naman kasi hindi pa naman kayo kasal. Di ba? Kaya nga, importante, para sa akin to, na mga signs, mga aspects. Kasi pag kasal na kayo, tapos, palagi na lang ginagawa yung niya, so mahirap, di ba? Totoo. So, sunod naman is intimacy. Di ba? Sa korte, isa ito sa pinaka malaking dahilan para pwede kayong mag-annul or mag-divorce. So, ano ba ito intimacy? Dapat sexually attracted ka sa partner mo. Kasi yan yung dahilan, di ba? Bakit nag-cheat yung mga lalaki. Kasi hindi lang lalaki, kahit babae eh. Hindi na nabibigay, hindi na nasasatisfy sa mga kanya-kanyang Di ba? Sexual desire. Kasi hindi man yan yung main purpose kaya ka nagre-relasyon, nagpapakasal. Kahit hindi man yan, importante pa rin yan. Kaya nga, yung sinasabi ko, yan yung isa sa number 1 valid reason sa korte para pwede mo nang hiwalayan yung asawa mo, pwede annul, pwede divorce. Kasi hindi na niya nasasatisfy yung sexual desire mo. Kaya rin nag-cheat yung isa sa partner, yung lalaki at babae. Masasabi mo Kasi, siya na kung hindi ka magsasawang ibigay sa kanila. yung tipong excited ka pa rin, di ba? Excited Kahit ka palagi. sobrang tagal nyo na. Kahit sobrang tagal yun na, excited ka pa rin, di ba? Kasi pag wala ng init, hahanapin mo yan sa iba. Di ba? Boring na yung partner ko, gusto ko Tapos na dapat iba. wala ding pilit. Oo. Kahit may iba kasi na sobra naman sa pagka-excited or sobra sa pagka-attract, hindi na nila tinatanong yung partner nila, okay ba? So dapat importante yan na pareho yung gusto kapag ginagawa niyo yan. So sunod naman is respect. That's a big thing. Respect, isa yan sa pinaka-importante. Yung tipong hindi mo ipapahiya yung partner mo sa ibang tao. Yung mga sikreto nyo, dapat sa inyo lang. Kasi pag malaman yan ng barkada mo, ng family mo, so pwede, yung mga marites dyan, di ba? May away na dapat kayo lang yung nakakaalam. Kasi kung makakaalam yung ibang tao, yan yung posibleng yan yung isang rason bakit kayo maghihiwalay kasi iba yung opinion ng ibang tao dyan sa issue ng dalawa. So, ano pa bang sa respect? So, dapat lahat ng desisyon mo, ipapaalam mo sa partner mo. Yes. So, kung yung niya, Gusto. for example, may gusto kang gawin, so sabihin mo sa partner mo. Kung okay ba sa Okay ba sa'yo? Anong masasabi mo sa decision ko? So, that's one of the sign na may respeto ka sa partner mo. Kasi lahat ng ginagawa mo, hinihingan mo siya ng opinion. Kasi hindi, partner na kayo eh, hindi lang sarili mo, dalawa na kayo. So, dapat, pag dumating yung time na tugma na yung opinion So, nyo. kung sabihin ko sa'yo, ayaw ko yung friend mo. So, pag ganyan, di ba, explain. Bakit ayaw mo, di ba? So, pag-usapan nyo yan. Kung bakit ayaw, bakit hindi.
So, parehas kanina, dapat communication. So, importante yung respect kasi pag mawala yung respect, wala na. Parang, Diyan din kasi papasok yung nananakit ng lalaki. isa din yan. Diyan din papasok yung magdadala na lang ng kahit sino-sinong tao sa bahay na kahit hindi kilala ng asawa. Tapos, So, parang boundaries, may mga boundaries. Diyan, Respeto yung mga boundaries. diyan din papasok yung ipagsasabi kahit yung private na mga Yung mga- aspect. Kung wala kang respeto. Yung sinabi ko kanina, mga hindi dapat i-share mo lalo na pag may kainuman ka or magkaaway kayo, i-share mo sa family mo, sa friends mo. So mahirap 'yun. Kaya dapat respeto talaga. So panghuli para sa akin is financial aspect. So sinabi ni Mrs. Kasi sa akin ayaw ko kasi na lalo na pag magkaanak, 'di ba? Gusto ko yung magkaanak ako ready na. Yung tipong lahat ng gusto hingin ng anak ko Hingin man niya or hindi mabibigay. maibibigay ko. Especially yung mga emergency talaga. Mahirap kasi yung magkasakit yung anak mo, tapos yung solusyon mo, mangutang. Di ba mahirap? Mas magkakasakit ka na lang dahil sa kakabayad ng utang. Mahirap kasi yun pag lahat ng bagay sa Based on pamilya mo experience- utang. Based on experience din kasi yun yung sa buhay natin na lumaki ka na galing ka sa hirap. So ayaw mong ibigay sa anak mo yung yung ayaw mo iparanas sa anak mo kung ano yung naranasan. Pero ano pa rin, kahit may pera, so, May limitation. may limitation pa rin. So dapat responsible ka rin sa hindi mo masyadong i-spoil yung anak mo. So parang basta sa akin lang, yung pinaka number one talaga, kaya din business minded ako pati si Mrs. Kasi nga gusto namin maging kami financially. Ready kami financially, especially pag magkaanak na kami. Para walang problema, magka-emergency man yan sa soon pag mag-aral na yung anak namin, especially sa college, so may funds siya, may savings para kung may mangyari na masama sa amin, na bata pa siya, so may Makakapagpatuloy pa din siya. magpapatuloy pa rin siya sa pag-aaral. So, yung ibang aspects na gusto ko bago ako magpakasal is nasabi na rin ni Mrs. So, yun lang po, advice ko, if gusto nyo lahat ng aspects na hinahanap ko bago magpakasal, sundin nyo, kasi para sa akin yun yung importante, or yung mga aspects na sinabi ni Mrs., yung mga bagay na sinabi ni Mrs. bago niya gusto mag-decide magpakasal, so pwede nyo rin yung gayahin. So sa akin lang, na hindi basihan na Ang katagalan katagalan ng relasyon. So walang time na kung gaano nyo kakilala yung isa't isa, kung gaano nyo kamahal yung isa't isa, kung gaano kayo open sa isa't isa, yun yung pinakabasihan. At saka isa pa din dun, kung gaano nyo pinapahalagahan si Lord between sa relasyon ng dalawa. Kasi hindi kayo papabayaan ni Lord. kasi Provide niya kayo. may yan may triangle of love. Triangle of love. So sa triangle of love, yung pinakataas is si Jesus. Tapos yung husband sa wife. Pag nawala yung isa, so hindi na siya mabubuo. So dapat sa relasyon, kasama yung family, kasama kayong dalawa. Especially, dapat nakasinter palagi sa relasyon si God. Kasi wala talaga imposible pag siya yung gumalaw. Pag siya yung center, walang problema na hindi masusolve. At wala kayong hihingin sa kanya na hindi bibigay. Hindi nyo na lang nadidetect o hindi nyo na lang nalalaman na naandyan na pala yung hihingin. Yung tipong may peace of mind ka talaga pag malapit ka sa Diyos. So masaya ako dahil yung partner ko, yung family niya sobrang malapit sa Panginoon. So kaya sa tingin ko si Lord isa sa dahilan kung bakit kahit marami kaming pinag-aawayan, marami kaming problema emotionally, financially, nakakaya pa rin namin dahil sa blessings ni Lord. Sa kasal pa nga lang natin binigay niya kahit kami lang yung lumakad ng lahat na kahit anong sabi ng kahit sinong tao dyan sa labas na huwag kayong alis ng alis kasi kakasal kayo, dapat nasa bahay lang kayo. As in, talagang nasabi ko talaga na Lord, talagang para sa amin talaga daw. Bibigay mo talaga para sa amin to kasi nung sinimulan namin i-process yung papers namin hanggang sa kinasal kami lang dalawa yung gaganyan-ganyan sa daan kasi wala kaming ibang mga asahan kasi yung pamilya wala dito tapos yung family ko ayaw ko din na sila yung umasikaso kasi yung ate ko may family na, yung kuya ko wala dito, yung mama at saka papa ko may edad na din. So dun pa lang yun yung isa sa mga signs na lahat i-guide ka ni Lord kung para sa'yo. Saka
based on the question pala, kung gaano kami katagal bago kinasal ni Mrs. is magna 9 years. Exactly 9 years. Exactly 9 years. Kami, 9 years. simula and nang nagka-girlfriend 9 kami. years and 2 months. 9 years and 2 months. So, 9 years and 2 months kami bago kinasal ni Mrs. So, matagal na talaga. Tapos, Kami college pa lang. Tapos, nag-propose siya sa akin 2019. Sinagot ko siya 2030. 2030. So, yun, 9 years kami bago kinasal. So, matagal na. So, yun nga, 'di ba? Hindi ibig sabihin na kung gaano kayo katagal, yun yung tinitimbang din kasi namin yung sitwasyon namin. High school pa kami noon, college pa kami noon, hindi pa kaya. Tapos inano pa namin kung okay ba yung both sides. So, yun nga, hindi magbabase kung ano kayo katagal. Kasi may iba nga, 3 months pa nga lang, kinasal na eh. Nakakatawa nga kasi nung time na naghiwalay kami, yung sign niya na may chance pa kami magkabalikan is pag magkita kami tapos kukulog kikidlat saka umulan ng malakas. Hanggang ngayon yan din yun, kadalabas So, namin. yung first namin nagkita kami nung naghiwalay kami, first kami nagkita ulit. Hindi pa kami nagkabalikan. Hindi pa talaga kami nagkabalikan. So, yung sign niya na may chance kami na magkabalikan. So, first kami nagkita nung nagkahiwalay kami, kumulog, kumidlat, saka ang lakas ng ulan. Tapos, ano pa din sobrang init pa nung umaga. Tapos, sobrang init ng umaga. Bigla na lang umulan. Nung nagkita kami talaga, bigla na lang kumulog, kumidlat at saka umulan. Saka, simula nun, kapag magkikita kami, walang biro, kapag magkikita kami, walang time na hindi uulan. Ulan talaga yun. Hanggang ngayon. Hanggang nung kinasal kami. Habang lumalabas kami, habang nag-aasikaso yung kinasal kami, halos buong buwan. Buong ang ulan dito buwan. sa Leyte. Parang parang January 23 lang ang hindi umulan. So buong buwan, January 1 hanggang January 30, January 23 lang ang walang ulan. Pumaha na dito sa Leyte, ulan lang ng ulan. Kinasal kami, lakas ng ulan. Ng ulan eh. Kaya nga, sinabi ko sa kanya, bakit kasi yung hiningi mo na sign is ulan, bakit hindi na lang may makita tayo na 1,000 para bawat kita natin may pang-date tayo na 1,000 pesos. Hindi tayo nakabalikan, Diba? So, yun din yan. Guidance ni Lord din hingin nyo always. Kung siya na talaga, hingin nyo, i-pray nyo kay Lord. Pray lang. Bibigay niya yun. Bibigay niya, ipapakita niya sa'yo kung siya na talaga. So, yun. Maraming salamat mga kapakners sa pakikinig. Thank you sa pakikinig sa amin. Sinamahan nyo talaga kami hanggang matapos. Hopefully may nakuha din kayo sa kanya-kanya naming ideas. As girl, as boy, so as girlfriend, as future boyfriend, wife, as wife, future and husband. So, depende na yan sa inyo kung susundin nyo yung mga advice namin. Thank you mga kapartners. So, sana po, supportahan nyo kami sa mga susunod pa namin na video. Supportahan yung mga social media As namin. yung mga social media namin, nilalagay na lang namin sa screen, dito. Tapos, i-follow nyo po kami, mag-like at i-share nyo po yung mga videos namin. Ngayon, ang videos namin ngayon at yung mga dadating pa lang na video. So, huwag nyong kalimutan i-like, i-share, at saka i-subscribe yung mga channels namin. At, huwag nyong kalimutan i-comment yung mga gusto nyong sabihin or may suggestion ba kayo sa iba pang darating namin na video or gagawin namin na vlog. Tama. Kung may mga gusto pa kayong topic na gusto na naming pag-usapan, so hindi lang po about relationships, pwede po ibang issues or about sa family, sa basta pwede nating pag-usapan or gusto nyo i-share yung mga problems nyo about relationships, pwede nyo i-message sa amin sa Facebook page namin para i-feature namin sa sunod na video. So, hanggang sa muling pagkikita! Thank you! Thank you mga kapatid!